Matapos makatanggap ng 6 na buwang taning sa buhay, nagpasya ang bilyonaryo na si Rafael na humanap ng babaeng papayag maging pansamantala niyang asawa. Ang simpleng nurse na si Serena ang pumayag kapalit ng malaking halaga para sa operasyon ng kanyang ina. Ngunit nang malaman ni Rafael na mali ang diagnosis sa kanya, gusto na niyang gawing totoo ang kanilang kasal. Habang si Serena naman ay naghahandang umalis ayon sa kanilang kasunduan. Subaybayan po natin ang kanilang kwento ng pag-iibigan dito lang sa Sweet Rocky Tagalog Story. Ako po ang inyong narrator na magbibigay buhay sa kwentong ito. Tahimik na nakaupo si Rafael sa loob ng opisina ng kanyang doktor. Nakatitig lang siya sa sobre na nasa mesa habang paulit-ulit na iniisip ang mga salitang narinig niya. Ilang minuto pa lang ang nakalipas mula sa kanyang doktor. Base sa resulta ng test mo, nasa advanced stage na ang sakit mo. Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Muli nitong sabi kadugtong sa sinabi nitong may 6 na buwan na lamang siyang natitira sa mundong to. Hindi siya nakaimik sa sinabi ng doktor. Hindi pa rin niya maproseso sa isip ang mga narinig. May gusto ka bang tawagan? Tanong ng doktor sa kanya. Umiling lang si Rafael bago dahan-dahang tumayo. Hindi na kailangan. Aalis na ako. Malamig niyang sabi sa doktor. Narinig na niya ang dapat marinig kaya sapat na iyon para umalis siya. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng maingay na mga sasakyan. Karaniwang makikita mo sa kalsada. Nakaramdam siya ng inggit. Ang mga taong ito na abala sa araw-araw na buhay ay may pagkakataon pang mabuhay ng mas matagal. Habang siya ay ilang buwan na lang ang natitira sa kanya. Hindi naman kasi titigil ang mundo para sa kanya. Pero sinabi ng doktor na may taning na ang buhay niya. Kilala si Rafael bilang isa sa pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Sa edad na 32, hawak na niya ang malaking negosyo na minana at lalo pang pinalago na galing pa sa kanyang ama. Marami ang naiinggit sa kanya dahil mapera at sikat siya, ngunit wala naman siyang sariling pamilya. Matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang at wala na rin siyang naging seryosong relasyon. Halos buong buhay niya ay inubos niya sa trabaho at gayong gusto na sana niyang mabuhay para sa sarili, tsaka naman sinabi ng tadhana na kaunti na lang ang oras niya. Kinagabihan, inimbitahan niya ang matalik niyang kaibigan na si Adrian sa penthouse. Pagkarating nito, agad nitong napansin ang seryosong mukha ni Rafael. Anong nangyari? Mukha kang problemado ah. Daig mo pang pinagsakluban ng langit at lupa. Komento nito nang makita siya. Tahimik na inaabot ni Rafael ang medical report. Ilang segundo itong binasa ni Adrian bago siya napatingin sa kaibigan. Totoo ba? Tumango si Rafael. Wala na raw magagawa sa kondisyon ko. Napaupo si Adrian. Sigurado bang tama itong result na to? Ilang test na ang ginawa at pareho lang ang lumalabas. Seryosong sagot niya at hindi na nagsalita si Adrian. Hindi niya alam kung paano aaliwin ng kaibigan para mawala ang bigat na nararamdaman nito ngayon. Hanggang sa si Rafael mismo ang nagsalita. Ayokong mamatay ng walang pamilya. Napakunot noo ang kaibigan niya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong magkaroon ng asawa o magkaanak. Bago naman ako mawala. Napahagalpak si Adrian. Akala niya ay nagbibiro lang to pero nang makita niyang seryoso ang mukha ng kaibigan, agad ding nawala ang ngiti niya. Ngayon mo pa talaga naisip yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Adrian. Huli na ako, maghahanap pa ako ng totoong relasyon. Naiiling na sagot ni Rafael. Anong plano mo? Huminga ng malalim si Rafael. Di magbabayad ako. Ano? Kunot noong tanong ng kaibigan. Maghahanap ako ng babaeng papayag maging asawa ko sa loob ng 6 na buwan. Hindi agad nakasagot si Adrian. Baliw lang ang nakakaisip ng ganyang plano. Alam ko, tipid na sagot ni Rafael. At sino namang papayag? Mapanghamong tanong ng kaibigan niya. Maraming taong nangangailangan ng pera, kaya panigurado akong may kakagat sa plano ko.
Napailing na lang si Adrian. Hindi niya gusto ang plano ng kaibigan pero kilala niya si Rafael. Kapag nagdesisyon to, mahirap na itong pigilan pa. Samantala, abala si Serena Villanueva sa kanyang duty sa ospital. Buong araw siyang palipat-lipat ng kwarto para tingnan ng mga pasyente. Pagod na siya nang matapos ang shift. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, tumawag ang attending doctor ng kanyang ina. Serena, kailangan na talagang maisagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Napayuko siya. Doc, ilang linggo pa po bang pwede naming hintayin? Kung mas magtatagal pa, mas bababa ang chance na makasurvive ang mama mo. Pagsisikapan ko pong makahanap ng pera. Bakas ang lungkot sa boses na sabi niya. Pagkababa ng tawag, napaupo siya sa isa sa mga bangko sa labas ng ospital. Mahigit 2 milyong piso ang kailangan niya at hindi niya alam kung saan siya magsisimulang humanap ng pera. May 2 trabaho na siya pero kulang pa rin. Ayaw niyang umutang dahil wala rin naman siyang ipambabayad doon. Habang nag-iisip, tumunog ulit ang cellphone niya. Tumatawag ang kanyang tiyahin. Kumusta ang nanay mo? Bungad dito. Ganun pa rin po eh. Magalang niyang sagot. Nak, pasensya na ha. Wala na talaga akong maipapahiram pa. Bakas din ang lungkot ng kanyang tiyahin sa kalagayan ng kanyang ina. Okay lang po. Alam niyang ginawa na ng tiyahin niyang lahat ng kaya nito. Pagkababa ng tawag ay napapikit siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa niya kakayanin ang pagsubok na ito. Kinabukasan, tinawagan ni Adrian si Serena dahilan para magulat siya. Dati niya itong naging pasyente at kilala niya ito. Hello? Alanganin niyang bungad. Serena, pwede ba kitang makausap? Tanong nito sa kabilang linya. May problema ba? Wala naman. Pero meron akong sasabihin sa'yo at siguradong mareresolbahan ito. Ang perang kailangan mo. May papakilala lang ako sa'yo. Sagot nito. Nagdalawang isip siya pero pumayag din. Makalipas ang 1 oras ay nasa isang mamahaling restaurant na siya. Doon niya unang nakita si Rafael. Simple lang ang suot nito pero halatang may dating. Tahimik lang itong nakatingin habang nakaupo. Miss Villanueva, bati nito. Good afternoon. Balik niyang sabi. Umupo siya sa tapat ng lalaki at diretso agad sa pakay si Rafael. Narinig kong kailangan mo ng malaking halaga para sa operasyon ng nanay mo. Nagulat siya sa sinabi nito. Paano mo nalaman? Hindi mo na kailangang malaman pa kung bakit dahil marami akong paraan para malaman yun. Bahagyang nailang si Serena sa sagot nito. Hindi niya gusto ang pakiramdam na may nag-iimbestiga tungkol sa buhay niya. Anong kailangan mo sa akin? Natahimik si Rafael bago nagsalita. Pakasalan mo ako. Ano? Natigilan si Serena. Contract marriage. 6 na buwan lang. Nanatiling tahimik si Serena habang hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Bukod pa doon, may isa pa akong kondisyon. Gusto kong magkaroon ng anak, kapalit ng malaking halaga para sa nanay mo. Ano? Halos pabulong niyang tanong. Kung papayag ka, sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa operasyon ng nanay mo at maglalaan pa ako ng sapat na pera para sa inyong dalawa. 6 na buwan na lang ang itatagal ko. Kung mangyari man to, gusto kong may maiiwan akong anak na magpapatuloy ng pangalan ng pamilya ko. Natahimik si Serena. Mabigat ang hinihingi ni Rafael, pero mas mabigat ang sitwasyon ng kanyang ina. Nagbibiro ka ba? Ni hindi mo nga ako kilala ng lubos, hindi ba? Hindi maiwasang tanong niya. At bakit ako? Dahil kagaya mo ang gusto ko. Simple lang. Walang record ng skandal at kailangan mo ng pera. Parang gusto na lang tumayo ni Serena at umalis. Pasensya ka na pero hindi yata ako ganong klaseng tao. Hindi kita binibili. Pagpigil nito. Pero kasal ng usapan at pagkakaroon ng anak. Angil niya. Legal ang kasal, walang sapilitan. Walang lalabagin sa gusto mo at kapalit lang nito. Sasagutin ko ang buong gastos ng operasyon ng nanay mo. At bibigyan pa kita ng sapat na pera pagkatapos ng kontrata. Ayaw mo pa ba nun?
Natahimik si Serena. Hindi niya alam ang isasagot. Napakabigat ng alok nito pero mas mabigat naman ang kalagayan ng kanyang ina. Pwede ba akong mag-isip muna? Tanong niya kalaunan. Tumango si Rafael. Hanggang bukas. Pagbibigyan kita para makapagdesisyon. Buong gabi ay hindi nakatulog si Serena. Paulit-ulit niyang tiningnan ang litrato ng kanyang ina na mahimbing na natutulog sa hospital bed. Kung tatanggihan niya ang alok, hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. At kung tatanggapin naman niya, papasok siya sa isang kasal na alam niyang pansamantala lang. Kinabukasan, bumalik siya sa restaurant at nandun na si Rafael at tahimik tong naghihintay. Umupo siya sa tapat nito at huminga ng malalim. Pumapayag na ako sa alok mo. Hindi nagsalita si Rafael at bahagya lamang itong tumango. Salamat sa pagbayag. Ilang araw lang ang lumipas ay inayos agad ang lahat ng papeles. Lihim silang nagpakasal. Walang engranding handaan, walang maraming bisita. At ang saksi lang ay ang abogado, si Adrian, at ang mayor na nagkasal sa kanila. Pagkatapos ng seremonya, iniabot ni Rafael ang singsing na suot nito. Tiningnan ni Serena ang singsing sa kanyang daliri. Hindi pa rin siya makapaniwalang may asawa na talaga siya. Paglabas nila ng munisipyo, sabay silang huminto sa tabi ng sasakyan. Makalipas ang ilang segundo, binuksan ni Rafael ang pinto ng kotse. Tara na. Saan? Nagtatakang tanong ni Serena. Sa bahay natin, saan pa ba? Sarkastiko nitong tanong sa obvious na sagot sa tanong niya. Napatingin si Serena sa kanya. Ngayon lang tuluyang pumasok sa isip niya ang katotohanan. Hindi lang pala siya nagpakasal sa isang estranghero dahil mula sa araw na iyon, magsisimula na rin silang mamuhay sa iisang bubong bilang mag-asawang may lihim na kasunduan. Tahimik na nakatanaw si Serena sa malaking bahay na ngayon ay pansamantala niyang tinitirhan. Hindi pa rin siya makapaniwalang mula ngayon ay dito na siya titira dahil kasal na sila ni Rafael. Pagkababa nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga kasambahay. Welcome home, sir. Tumango lang si Rafael. Pagkatapos ay bumaling siya kay Serena. Ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Napatingin si Serena. Magkaibang kwarto tayo? Mas komportable kung gano'n na muna. Para walang ilangan kung magkakasama na tayo sa isang kwarto. Sagot ni Rafael. Napangiti siya ng bahagya. Mabuti naman. Napansin ni Rafael ang ngiti niya pero wala na itong sinabi pa. Mabilis na lumipas ang unang linggo nilang mag-asawa. Pareho silang abala sa kani-kanilang ginagawa. Maagang umalis si Rafael para sa kumpanya habang si Serena naman ay pumapasok pa rin bilang nurse kapag wala siyang kailangang asikasuhin tungkol sa kanyang ina. Kapag gabi, tsaka lang sila nagkakasabay sa hapagkainan. Noong una, halos wala silang mapag-usapan pero habang tumatagal, unti-unti na rin silang napapalagay sa isa't isa. Isang gabi, nadatnan ni Rafael si Serena sa kusina at nagluluto ito ng lugaw. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nito, dahilan para magulat si Serena nang marinig ang boses nito na biglang sumulpot. Hindi ako makatulog eh. Sagot niya nang makabawi sa pagkabigla. Anong ginagawa mo? Usisan itong tanong. Nagluluto ng lugaw. Napatingin naman ito sa kaldero. Para saan? Bakit may sakit ka? Umiling si Serena. Hindi ako. Para to sa guard sa gate. Ano? Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Rafael sa kanya. Nilalagnat kasi siya at nahihiya siyang magpa-check up. Kaya naisip kong ipagluto muna siya para gumaan ang pakiramdam niya. Natahimik si Rafael at hindi niya inaasahan yun. Hindi naman obligasyon ni Serena ang tumulong pero bukal niya iyong ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Serena dala ang mainit na lugaw at iniwan si Rafael sa kusina. Napailing ito habang bahagyang napapangiti. Talagang tama ako nang napili. Napakabait niya. Mahina niyang sabi sa sarili. Kinabukasan, dumalaw si Serena sa ospital para bisitahin ang kanyang ina. Pagdating niya roon,
Nadatnan niyang naroon na rin si Rafael at may dala itong basket ng prutas. Nagulat siya pagkakita rito. Lagi na lang siya nitong ginugulat. Bakit ka nandito? Tumango si Rafael bilang pagbati sa kanya. Dumaan lang ako dahil saktong pupunta ako ng office. Napangiti ang ina ni Serena. Ikaw ba ang asawa ng anak ko? Bahagyang nagkatinginan sina Rafael at Serena. Hindi alam ng matanda ang totoo tungkol sa kasunduan nila. Opo, ako nga. Sagot ni Rafael. Salamat sa iyo. Aalagaan mo si Serena. Ngumiti lang si Rafael at habang nag-uusap ang dalawa ay tahimik lang siyang nakatingin. Ngayon lamang niya nakita kung gaano kasaya si Serena kapag kasama ang kanyang ina. Simple lang ang buhay nito. Malayo sa mundong nakasanayan niya. Lumipas pa ang ilang linggo at mas naging komportable na sila sa isa't isa. Isang umaga, nagmamadaling bumaba si Rafael para pumasok. Pagdating niya sa dining table, may nakahanda ng almusal. Napatingin siya kay Serena. Ikaw ang gumawa nito? Tumanguto. Nakita ko lang madalas kang umaalis nang hindi ka makain eh. Kaya nagluto na ako ng maaga. Hindi mo naman kailangan gawin to. Kawawa kasing sikmura mo eh. Kaya kumain ka na. Sabi nila manang, yung mga niluluto nila hindi mo rin naman daw kinakain eh. Naiilang niyang sabi. Napatawa si Rafael. Tahimik siyang umupo at pagkatapos ng ilang subo ay napatingin siya kay Serena. Masarap. Salamat dito. Talaga? Tuwang-tuwa naman ang tanong ni Serena. Oo. Napangiti si Serena sa sagot niya. Hindi man ito sabihin, ay alam niyang natutuwa ito sa simpleng papuri. Hindi lang si Rafael ang nakakakilala kay Serena. Unti-unti ring nakikita ni Serena ang totoong ugali ni Rafael. Akala niya nung una ay suplado at malamig itong tao pero hindi pala. Minsan nga ay nadatnan niyang nakikipaglaro si Rafael sa anak ng isa sa mga driver nito. Nakangiti ito habang hinahabol ang bata sa hardin. Si Serena naman ay tahimik lang na nanunood mula sa may bintana. Pagbalik ni Rafael sa loob ng bahay, nahuli siya nitong nakatingin. Ano? Wala, sagot niya. Parang may sasabihin ka eh. Umiling lang siya. Hindi ko akalaing marunong ka palang makipaglaro sa bata. Akala ko puro kasungitan lang ang kaya mong gawin eh. Napakamot sa batok si Rafael. Shut up. Naiilang nitong suway sa kanya. Unti-unting naging magaan ang pakikitungo nila sa isa't isa sa minsang asaran nila. Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula sa sala, biglang nawalan ng kuryente. Napabuntong hininga si Serena. Brown out? Hindi ka pa nagbabayad ng kuryente? Tumayo si Rafael. May generator naman eh. Bago pa umandar, kukuha muna ako ng kandila. Sabi niya makalipas ng ilang minuto. Naupo silang dalawa habang ang kandila lang ang nagbibigay ng ilaw. Tahimik silang nakatingin sa ulan sa labas. Takot ka ba sa kidlat? Tanong ni Rafael. Hindi. Simpleng sagot ni Serena. Talaga? Usisa nito na nangungulit pa. Saglit silang nagkatitigang dalawa. At sa bigla ang pagkidlat at pagkulog, napayakap si Rafael sa kanya. Doon ay parehas silang nakaramdam ng init. At sa hindi inaasahan, unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Ang simpleng halik na yun ay lumalim. Lumalim ng lumalim. Hanggang sa maya-maya pa, wala na silang suplot sa isa't isa. At doon, sa gitna ng ulan, sa gitna ng dilim, tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa. Mabilis lumipas ang mga buwan at naging mas maayos ang pagsasama ni Rafael at Serena. Isang umaga, habang nasa ospital si Serena para sa regular niyang check-up, napansin niyang ilang araw ng delayed ang buwan ng dalaw niya. Dahil nurse siya, nagpasya na rin siyang magpa-test. Ilang minuto ang lumipas, tahimik siyang nakaupo sa klinik habang hinihintay ang resulta. Congratulations, Serena! Nakangiting sabi ng doktor. Buntis ka. Natigilan siya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Hindi niya inaasahang mangyayari yon ng ganoong kabilis. Habang pauwi, paulit-ulit niyang hinahawakan ng maliit na sobre na naglalaman ng resulta ng test.
Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Rafael na kararating lang din. Parang may gusto kang sabihin. Sabi nito nang mapansin ang panaytingin niya. Tahimik na iniabot ni Serena ang resulta. Napakunot noo si Rafael habang binabasa yon. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan siyang napatingin kay Serena. Buntis ka? Tumango siya at hindi napigilan ni Rafael ang mapangiti. Sa unang pagkakataon, matapos niyang malaman na may taning ng buhay niya, muli siyang nakaramdam ng pag-asa. Lumapit siya kay Serena at marahan niyang hinawakan ng mga kamay nito. Salamat. Hindi na nagsalita si Serena. Kita niyang masaya si Rafael at naisip niyang kahit papaano ay matutupad ang hiling nitong magkaroon ng sariling pamilya. Kinabukasan, bumalik si Rafael sa ospital para sa panibagong check-up. Routine test lang sana yon kaya tahimik siyang naghintay sa ospital ng doktor. Maya-maya, pumasok ang doktor na may seryosong mukha. Mr. Montenegro, kailangan nating mag-usap. Kailangan nating pag-usapan ng resulta. Humigpit ang hawak ni Rafael sa armrest. Huminga ng malalim ang doktor. Pasensya ka na. May mali sa unang diagnosis. Napakunot noo siya. Anong ibig mong sabihin? Nireview ko ang mga laboratory result at imaging. Naipalit ang records mo sa isa kong pasyente. Hindi agad nagsalita si Rafael. Pakiramdam niya ay hindi niya narinig ng tama. Wala kang terminal illness. Paglilinaw ng doktor, dahilan para matigilan siya. Wala? Paglilinaw niya ng makabawi. Tumango ang doktor. Healthy ka. At kailangan lang gamutin ang isang minor condition mo pero wala kang sakit na ikamamatay mo. Hindi makapaniwala si Rafael. Parang biglang bumalik ang lahat ng kulay sa paligid niya. Ang 6 na buwan na taning. Maling diagnosis lang lahat. Paglabas niya ng ospital, napahinto siya sa parking lot at napatingala siya sa langit. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o magagalit. Ilang linggo siyang namuhay na naghihintay ng sariling kamatayan dahil doon. Pinasok niyang isang kasal na dapat ay pansamantala lang. Bigla niyang naalala si Serena. Ang mga gabing sabay silang kumakain at ang araw-araw nilang pagsama at ang init na pinagsaluhan nilang dalawa. Bigla siyang napangiti. Hindi niya namalaing naging mahalaga na pala to sa kanya. Pagka-uwi niya ng bahay, nadatnan niyang nasa hardin si Serena at abala ito sa pagdidilig ng mga halaman. Pagkakita nito sa kanya ay ngumiti ito. Maaga kang nakauwi ah. Tumangulang si Rafael habang pinagmamasdan niyang babae. Mas lalo niyang nararamdaman na ayaw na niyang matapos ang lahat. Hindi na dahil sa kontrata, kundi dahil gusto niya na itong makasama habang buhay. At yun ang totoo. Tahimik niyang pinasok sa bulsang bagong medical report. Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ang totoo. Sa halip, isa lang ang naging desisyon niya. Hindi niya hayaang matapos ang kasal nila pagdating ng 6 na buwan. Gagawin niyang lahat para maging tunay ang relasyon nilang nagsimula lang sa isang kaasunduan. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at maraming nagbago sa buhay ni Rafael at Serena. Naging maayos ang operasyon ng ina ni Serena at tuluyan na itong nagpapagaling. Samantala, 3 buwan ng buntis si Serena. Lumalaki na ang kanyang tiyan at araw-araw niyang nararamdaman ang paggalaw ng sanggol. Kahit maging ang ama ni si Rafael, hindi pa rin nila napag-uusapan ng kontrata. Pareho nilang iniiwasan ang araw na iyon, na para bang kapag hindi nila binanggit ay hindi ito darating. Hanggang sa maagang nagising si Serena. Tahimik niyang nilabas ang maliit na maleta mula sa aparador. Isa-isa niyang tinutupi ang mga damit na dinala niya 6 na buwan nang nakalipas. Hindi naman marami ang gamit niya. Hindi rin naman kasi siya nagbalak na magtagal dito. Habang sinasara niyang maleta, napatingin siya sa singsing na nasa daliri at dahan-dahan niya yung inalis. Ngayon ang huling araw ng kontrata. Mainang sabi ni Serena habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Pero hindi lang akong aalis. Dadalhin ko rin ang anak natin. Hanggang dito na lang talaga. Mahina niyang bulong. Pagbaba niya sa sala, nadatnan niyang naghihintay si Rafael. Napansin agad nito ang maleta. Aalis ka na ba talaga? Tumango si Serena. Ngayon ang huling araw ng kontrata ko, hindi ba? Natahimik lang si Rafael, parang may gusto tong sabihin pero hindi niya masimulan. Nakahanda na yung mga papeles para sa annulment.
Pirma na lang yung kailangan. Iniabot ni Serena ang folder. Ngunit hindi yon tinanggap ni Rafael. Sa halip ay tumayo to. Hindi ko pipirmahan yan. Seryosong sabi nito. Napakunot noo si Serena. Ano? Bakit naman? Dahil ayoko matapos to. Natawa siya ng mahina. Rafael, iyon ang napagkasundoan natin, hindi ba? Alam ko. Seryoso pa rin sagot ng lalaki. Bakit biglang nagbago ang desisyon mo? Natitigilang tanong niya. Huminga ng malalim si Rafael. Dahil mahal na kita. Tuluyang natigilan si Serena. Akala niya'y mali lang ang narinig niya. Ano? Mahal na kita, Serena. Ulit nito ang sabi. Hindi na mahalagang kontrata sa akin. Napailing si Serena. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. May diing sabi nito. Rafael? Garal-gal ang tinig niya nang banggitin ang pangalan nito. Please, Serena, manatili ka dito. Huwag mo akong iiwan. Pakiusap ni Rafael sa kanya habang nangingilid na rin ang luha. Hindi agad nakasagot si Serena. Totoong naging masaya siya sa piling nito at unti-unti rin siyang nahulog. Pero alam niya kung paano nagsimula ang lahat. Isang kasunduan lang dapat at doon dapat yun magtapos. Pasensya na, sabi niya at umiling. Pero hindi pwede eh. Lumipas ang 2 araw, bumalik si Serena sa dati niyang apartment. Pakiramdam niya ay tahimik ang buong lugar dahil nakasanay na pala niyang kasama si Rafael. Napailing siya. Hindi dapat siya maging marupok. Kasunduan lang yun. Wala nang iba. Baka nadala lang to at nasanay rin sa kanya. Tsaka mamamatay na yun eh. Samantala, hindi rin mapakali si Rafael. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng cellphone niya. Maraming beses niyang gustong tawagan si Serena pero hindi niya alam kung anong sasabihin. Napaupo siya sa swivel chair at napatingin sa drawer. Naroon pa rin ang medical report. Ang report na matagal na rin niyang tinago. Pumikit siya sa iritasyon. Alam niyang hindi niya maaaring itago yun habang buhay. Kinabukasan, nagpunta siya sa ospital para sunduin si Serena. Paglabas nito, agad siya nitong nakita. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Serena. Kailangan natin mag-uusap. Seryosong sabi niya. Pero wala naman na tayong dapat pag-usapan pa, hindi ba? Iwas tinging sagot nito. Meron. May diing sabi niya. Dahilan para pumayag na to. Tahimik silang naupo sa isang maliit na coffee shop malapit sa ospital. Hanggang sa nilabas ni Rafael ang isang sobre. Ano yan? Tanong ni Serena. Medical report. Tipid niyang sagot at inabot dito. Binuksan niyo ni Serena. Habang binabasa nito ang laman nun, ay unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babae bago napatingin kay Rafael. Ibig sabihin, natitigilang tanong ni Serena sa kanya. Wala ka talagang sakit? Wala akong sakit. Paglilinaw ni Rafael. Nanlaki ang mga mata ni Serena. Kailan mo pa nalaman? Natahimik si Rafael bago sumagot. Mga ilang linggo pagkatapos nating ikasal. Parang may sumakala sa dibdib ni Serena sa narinig. Ilang linggo? Tumango si Rafael. Tapos hindi mo malang sinabi? Hindi siya nakasagot at biglang tumayo si Serena at napahawak sa kanyang tiyan habang nangingilid ang mga luha. 6 na buwan, Rafael. Alam mo na palang totoo pero hinayaan mo pa rin ako manatili. Kung sinabi mo lang agad, hindi sana naging ganito. Di hindi sana ako nagpabuntis. Napakagulo ng buhay natin. Kawawang magiging anak natin. Natakot ako eh. Pag-amin niya. Natakot saan? Natatakot akong baka iwanan mo ako agad. Paos na boss niyang sabi. Napailing si Serena. Sinungaling ka. Serena. Pakiusap niya. Hinayaan mong isipin kung malapit ka nang mamatay. Hinayaan mo manatili ako dahil naaawa ko sa iyo. Naluluhang sabi nito sa kanya. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Umiiling niyang sagot. Pero yun ang ginawa mo. Napaluha si Serena. Hindi mo mala ako pinagkatiwalaan para malaman ko ang totoo. Tahimik lang si Rafael at walang maisagot dahil tama naman ang lahat ng sinasabi nito. Pasensya ka na. Yun lang? Tanong nito sa kanya. Alam kong hindi sapat.
Mabigat ang dibdib na sagot ni Rafael. Tumalikod si Serena at akmang iiwan na siya. Kailangan ko munang lumayo. Hindi na siya pinigilan pa ni Rafael dahil alam niyang wala naman siyang karapatan. Lumipas ang halos 2 buwan, hindi na muling ginulo ni Rafael si Serena. Pero hindi ibig sabihin nun ay sumuko na siya. Palinyang pinagpatuloy ang pagbabayad sa maintenance medicine ng ina nito. Nagbigay rin siya ng scholarship sa ilang nursing student gamit ang pangalan ng yumaong ama ni Serena. Nang hindi pinapaalam na siya ang nagpondo. Minsan, nagpapadala lang siya ng pagkain sa ospital para sa mga nurse sa duty. Hindi siya humihingi ng kapalit. Hindi rin siya umaasang mapapatawad siya agad. Gusto lang niyang ipakita na seryoso talaga siya. Na mahal niya si Serena. Isang hapon, dumalaw si Serena sa bahay ni Rafael. May kailangan lang sana siyang kunin. Pagpasok sa bakuran, nakita niyang si Rafael mismo ang nagdidilig ng mga halaman. Paglingon nito, nagulat to. Serena? Saglit lang ako. Kukunin ko lang yung gamit ko na naiwan ko. Tumango si Rafael. Sige. Habang papasok siya ng bahay, napansin niyang maayos pa rin ang silid niya. Parang walang ginalaw. Nandun pa rin maging ang paborito niyang unan at ang mga libro. Pagkababa niya, natatnan niyang naghihintay si Rafael sa sala. Hindi ko pa kakilaban ng desisyon mo. Pero gusto ko lang malaman mo na hinihintay kita at hihintayin kita. Lumipas ang ilang sandali bago nagsalita si Serena. May isang kondisyon ako. Napatingin agad si Rafael sa sinabi niya. Hindi na tayo magsisimula bilang mag-asawa dahil lang sa contract marriage. Kung susubukan natin ulit, dapat hindi ka na maglilihim sa akin ha. Dapat hindi ka na magsisinungaling sa akin. Promise. Wala nang lihim. Nakangiting sabi ni Rafael. At kapag may problema, sasabihin mo agad sa akin ha. Promise? Promise na promise. Hindi na kita pagsisinungalingan pa. Mabilis nitong pagsang-ayon sa kanya. Matagal siyang tinitigan ni Serena. Pagkatapos ay ngumiti ito. Isa na lang ng pagkakataong ibibigay ko sa iyo. At kuli na to. Hindi napigilan ni Rafael ang mapangiti. Mahal kita. Kaya hindi ko na gagawin yun. Susundin ko mga sinabi mo. Mahal na mahal kita, Serena. Mahal kita. Okay. Mahal din kita. Mahal na mahal. Lumapit siya kay Serena at marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi na dahil kailangan nilang sundin ang isang kasunduan, kundi dahil pareho na nilang piniling manatili. Maya-maya pa'y naglapat ang kanilang mga labi. Makalipas ang 2 buwan, muli silang kinasal sa harap ng pamilya at mga kaibigan. Hindi para sa isang kasunduan, kundi para ipagdiwang na ang tunay nilang kasal. At pagkalipas pa ng ilang buwan, mas naging masaya ang kanilang pagsasama dahil sa pagdating ng kanilang unang anak. Minsan, napapangiti na lang si Serena kapag naaalala niya kung paano nagsimula ang lahat. Isang kasunduang dapat ay pansamantala lang, pero nauwi sa isang pag-ibig na pinili nilang panindigan habang buhay. The end.